Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang pag-uusapan po natin ngayon dito sa video ko na ito ay patungkol po sa mga opisyal sa Cebu, mga mayor at sangguniang panglalawigan o board member. Ang siya nga po mas pinili po na maglakwatsa sa kabila po na mayroong paparating na bagyo, na tinamaan nga po ang kanilang mga bayan. Ngayon po, doon po kasi sa nangyari sa Bagyong Tino, talagang napakarami pong naging casualties na nasa 200 plus na yata. Ngayon, malakas yung Bagyong Tino, hindi maikakaila. Talaga nakita natin kung gaano po katindi ang iniwanang pinsala nito sa Cebu. Pero yung Bagyong Uwan, napakalakas din po. Marami din pagbaha. Napakarami din pong nasalanta at mas malawak po ang dinaanan nito at sinira nito doon po sa parte ng Luzon. Ngayon, ito lang po ang ating pinagtataka. Bakit doon sa Luzon ay konti lang ang casualties? Bakit doon sa Cebu ay marami ang casualties? Ngayon, ito po ang maaring sagot sa katanungan natin na ito. Tinutakte ng netizens ang ilang mayor at board member sa Cebu na may nakaschedule na biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 7 alkalde at isang provincial board member sa Cebu ang humiling ng Foreign Travel Authority para makabiyahe sa Europa. Base sa mga dokumento, kabilang dyan si Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Feli Hurquino, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco, at Cebu Provincial Board Member Andre Red Duterte. Biyaheng United Kingdom ang mga opisyal. Personal travel daw ito. Pinakamaagang alis ay October 30 at pinakamatagal na balik ay November 11. Isinumite ang mga request sa iba't ibang araw simula September 4 hanggang September 23. Pirmado yan lahat ni Cebu Governor Pambari 4. Inaprubahan ito bago pa man tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30 at bago pa man mapuruhan ang Bagyong Tino ang probinsya nitong Martes. Pero October 30 pa lang nag-abiso ng Pag-asa na may nagbabadyang sama ng panahon na posibleng tahaki ng Visayas. Habang nitong November 1, naglabas na ang Pag-asa ng Tropical Cyclone Bulletin tungkol sa namuong Bagyong Tino kung saan tatamaan nito ang Cebu. Kaya puna ng ilang netizens kawalan ng delikadesa at integridad kung tumuloy pa ang mga opisyal pa Europa kahit binabagyo ang probinsya na bumabangon pa nga lang sa pinsala ng malakas na lindol. Pero ayan diyan po, kahit na sinabi na ng Pag-asa na may paparating na bagyo, tumuloy pa rin po sila. O tuloy pa po natin tong video. Meron din namang dinedepensa ng mga mayor at board member, lalo't wala naman daw kamalay-malay ang mga ito na magkakaroon ng lindol at bagyo. Bagamat kinumpirma ng Office of the Governor ang Foreign Travel Authority, hindi nito matiyak kung natuloy nga ang pagbiyahe ng mga opisyal. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ng mga mayor at board member. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel. Ayan, so parang nasagot na yung mga katanungan kung bakit dumami po ang casualty sa Cebu kaysa po sa Luzon. Kabuuan Luzon na yun. Yung sinalanta po ng bagyo, Dinggalan, Aurora, sa Catanduanes, sa Bicol Region, Isabela, Pangasinan. Nakita nyo dyan grabe din ang flash floods. Meron din pong mga landslide, meron pang storm surge. Ngayon, ito po yung naisip ko na baka nga po kaya ganyan na marami po ang nasira at marami po ang nawalan ng buhay doon po sa Bagyong Tino sa Cebu dahil po mas pinili po nitong mga mayor na dapat sana sila po ang mga magiging kumbaga gabay ng ating mga kababayang Cebuano sa oras ng kanilang kumbaga pagsubok, oras ng kalamidad. Sila sana ang kasama
ng ating mga kababayan. Kaya lang nga po, dito mapapansin po natin na lahat po sila ay meron na pong plano na umalis noon pong September 2. Ang pinaka-late po na nag-apply ng kanilang travel authority ay etong September 23. Okay, sige, matagal na kayo na aprubahan. Merong LGU Lilo, may taga Liloan, etong Poro, Tudela, okay, etong si Duterte, may Bourbon, San Francisco, Pilar, Catmon, Compostela. Lahat po sila travel to London. Pwera lang yung isang si Quino, mayor ng Compostela, na biyahe ng London. Tapos, meron din po siyang biyahe ng October 26 hanggang 30, papunta naman po ng Korea. Pero na-cancel daw po yan. Ngayon po, sa mga nandito po sa taas na listahan o data, meron pong isang mayor na hindi sumama at yan po ay si Nico Dotilios. Ngayon, kung titignan niyo po yung mga lugar, especially doon sa Liloan, napakarami pong namatay dyan. Napakarami pong nadisgrasya ng baha dyan. Ngayon, dahil nga po ako, sanay ako kasi doon sa amin sa Santa Maria o dito sa Cavite, nakikita po namin ang mga mayor na talagang sila po ang, kumbaga hands-on sila sa mga ginagawa ng, kumbaga mga pagpe-prepare laban sa sakuna, laban sa bagyo, kalamidad, lalo na bagyong, yung mga bagyong ganyan, nire-ready na kagad ang mga evacuation area, naka-ready na mga rescuer, mga responder, lahat inaayos na. Ngayon, kapag ikaw ay mayor, tapos meron pong ganitong klase ng bagyo na paparating na talaga namang napakalakas na bagyo, sinabi naman ng ng ating Pag-asa, pinakamainam pa, huwag ka nang tumuloy. Huwag mong iasa sa mga tauhan mo ang buhay ng iyong mga constituents. Kahit na sabihin mo na nakaantabay ang mga tauhan mo, nandiyan ang mga rescuer, meron kayong group chat para mag-chat kayo ng inyong mga tauhan kung ano ang mga gagawin, hindi po yan sapat. Tandaan po ninyo ang kasabihan, kapag wala ang pusa, nagkakagulo ang daga. So yung pusa parang nagre-represent yung mga boss. Sila yung boss. At yung daga, yun yung mga tauhan. So kahit nga sa sa fast food pag wala manager namin ang kukulit naming mga mga service crew lang Diba? Kaya po kahit na sabihin mo pa na nandiyan ang buong team mo, andiyan ang lahat ng tauhan mo, lahat ng magagaling mong tauhan, naka-standby na. Iba pa rin pag nandiyan si Mayor. Ngayon, dito po sa mga nandito, etong Mayor ng Bourbon na si Mayor Nico Dotilios, ang isa po sa mga hindi sumama at mas pinili po niya na samahan ang kanyang mga constituents sa panahon ng kalamidad. Yung po dito na mga ibang mga mayor, mas pinili nila na lumakad, umalis, at pabayaan lang sa mga tauhan nila ang kanyang mga constituents. Alam niyo po hindi po maganda. Bakit? Kasi nga po paano etong mga ganitong sitwasyon na naaatim nila na iwanan ng kanilang constituents kahit na alam nilang mayroong paparating na bagyo, may paparating na kalamidad, iwanan mo yan. Diba? Nasaan ang konsensya mo? Ikaw ay binoto para ikaw ay maging public servant. At kapag ikaw ay naging public servant, ibinoto ka ng tao bayan, buong buhay mo
Iaalay mo yan sa mga kababayan mo. Wala kang panahon dyan para magliwaliw o magsaya. Lalo pa may kalamidad na paparating. May bagyong malakas na paparating. Ngayon, ito pong si Mayor Nico Dotilios, dahil hindi nga po siya sumama, ayan o, mga clearing operation, mga paghahanda para po sa paparating na bagyo, hands-on siya. Pinapakita niya kung ano talaga ang dapat na maging isang mayor. 'Di ba? Ito talaga dapat dito bigyan ng award, bigyan to ng isang masigabong palakpakan. Dahil po, ang isang katulad nitong si Mayor Dotilios, talaga ano po ito, maihahalin tulad mo to sa mga bayani. Kahit na planado na ang kanyang bakasyon, kahit na nakabili na ng ticket, nakabili na siguro ng mga luggage, nakaredy na ang mga bagahe na dadalhin papunta po sa Europe, mas pinili po niya na maiwan para sa kanyang taong bayan. Palakpakan natin si Mayor. Mayor Nico Dotilios. Nako, sa mga taga Borbon, iboto niyo po ulit to. Mga ganitong klase na mayor ang dapat na namumuno sa ating mga bayan. Ngayon, hindi po yan nag-iisa. Hindi po yan nag-iisa. Meron pong isa pang mayor. Si Mayor Munyin Durano Istrigan. Ganda ng pangalan. Parang kala ko nga parang may lahi. Istrigan. Bas pinili po niya na hindi rin po magliwaliw o magbakasyon. A leader who stood with her people. Mas pinili po niya hindi po mag-apply ng mga ganitong bakasyon, mga ganitong paglakad. Kasi biruin mo ang tagal. Biruin mo simula aalis ka ng 1, ang balik mo 11. May trabaho ka sa munisipyo. Kahit na sabihin mo na ikaw, mga All Souls Day, All Saints Day na holiday. Hindi nagpapahinga walang araw ng pahinga ang mayor. Yan lang po ang aking masasabi. Dahil nakakita po ako ng mga mayor na ultimo Sabado, Linggo nagtatrabaho. Example natin dyan, Yorme Isko Moreno. So, eto katulad ni Mayor Munyin, 'di ba? Mayor po ito ng Sogod, Cebu. Mas pinili po niya na hindi rin po umalis o hindi man lang niya inisip na umalis dahil hindi naman siya nag-apply ng travel authority sa DILG. Ang pinili niya mag-serbisyo sa oras ng kalamidad. Kaya nga po sabi po dito sa isang post ng Cebu Festivals. Pakita ko po sa inyo itong post ng Cebu Festivals. Ayan. Huwag natin takpan si Mayor. Eto, sabi po ng Cebu Festivals diyan. When Typhoon Tino struck Sogod, it didn't only bring heavy rains and strong winds. It brought fear, uncertainty, and hardships to many families. But in the middle of the storm, one figure remained strong, calm, and steadfast. Mayor Munyin Durano Istrigan. While others sought shelter, Mayor Munyin chose to be out there with her people. She personally checked on affected barangays, ensured that rescue and relief operations were moving, and stood aside side by side with Sogodnons who were braving the aftermath of the typhoon. Diba? She is not only a woman, she is a leader with courage, compassion, and an unshakable sense of duty in a time when others might have given in to fear. She stood tall, proving that true strength knows no gender. Babae po yan. Mas pinili po niya na magserbisyo sa oras ng kalamidad.
Mayor Munyin Doran Strigan. Ngayon, ito lang yung nakakatuwa po at nakakagalak na malaman. Ito pong post na ito. Ito. Ayan. Post ni Mayor Nico Dotillos. Ang sabi po diyan, zero reports of casualties or seriously injured in Bourbon as of today. Not yet final. So sige na magsuroy sa atong lungsod ganina dahil nga daw po patuloy pa rin ang bagyo naman doon sa kanilang lungsod kaya hindi pa po final yung wala pang casualties or seriously injured. Kasi alam niyo po, kapag nagpe-prepare ang isang bayan para po sa paparating na bagyo, tapos nandiyan si Mayor, nakikita nila, katulad ng ginagawa ni Mayor Nico Dotillos. May mga clearing operation, mga evacuation, makikinig yan. Bakit si Mayor ang nagtatawag? Si Mayor ang nagsasabi na pumunta kayo ng ligtas na lugar o safe na lugar o evacuation center para maging ligtas kayo sa panahon ng bagyo. Makikinig yan. Hindi po katulad kapag pumunta sa mga low-lying area, mga floodplains, mga no-build zone. Ang pumunta, Barangay Tanod. Ay, nako, sabi ni Mayor, maglikas na daw kayo. Paparating na yung bagyong Tino. Posibleng magkaroon ng malaking tubig dito sa ilog. At hindi kayanin at umapaw at magkaroon ng malaking baha. Alam niyo, sasabihin lang dyan ng mga tao. Sasabihin nito. Si Raul yata ito. Kasi Barangay Tanod lang nagtatawag. O kahit sabihin mo pa nga BFP, sabihin mo pa na taga munisipyo, DILG, kung ano mga kung ano mga ahensya, kahit sabihin mo pa may pulis. Hindi po yung iba hindi po makikinig yan. Pero kung si Mayor ang pupunta diyan, mag-aaral sa balutan yan. Dadali ng kanilang mga anak sa ligtas na lugar. Yung mga tatay, maaaring mga magpaiwan para mabantayan yung kanilang bahay. Pero, sigurado ko yung mga nanay, isasakay sa mga truck o sa mga sasakyan, dadalhin sila sa mga ligtas na lugar. Sasama po yan. Si Mayor ang nagtawag eh. Ngayon, eto po, katibayan na kapag nandyan ang Mayor, walang casualties or seriously injured. Kaya lang nga po, itong ilang mayor na ito ng Liloan, itong Liloan, Coro, Tudele, San Francisco, Pilar, Catmon at Compostela, mas pinili po nila magliwaliw, magsaya, maglamyerda sa ibang bansa kaysa po samahan sa panahon ng bagyuhan ang kanilang mga kababayan. Ngayon, meron tayong kilalang ganyan na tao. Meron tayong kilala na ganyan ang ginagawa sa oras ng kalamidad. Meron po tayong kilala na ganyan ang inuuna. Mas inuuna po niya ang paglalamyerda at mas inuuna po niya ang pagliliwaliw kaysa maging mabuting leader. At wala nang iba diyan kung hindi si Sara Duterte. Teka lang, meron ako ditong alam ko meron ako ditong mga pictures niyan eh. Okay, dito. Kung meron akong pictures niyan eh, inano ko yan eh. Na-i-vlog ko na yan eh. Wala dito. Okay, teka. Kuha muna tayo dito sa FB kasi para po mas makita ninyo kung ano ang pagkakapareho. Okay, Doña Choleg. Doña Choleg, BP Sara.
Naku, mali pala spelling. Ayan, ito. Ito. May kilala tayong may kilala tayong ganyang leader, 'di ba? Si VP Sara, oras ng bakasyon. Ginagawa niya ang oras ng bakasyon kapag may paparating po na kalamidad. Aba, baka ito kasi alam nyo, marami po sa mga taga Cebu ay maka Duterte, hindi naman po maikakailayan di ba? Ayan oh. Di ba? Ganyan-ganyan si Sara Duterte panahon ng bagyuhan, Typhoon Karina, etong si Sara, mas pinili po na pumunta ng Germany kasama pamilya at sabi po, manonood daw ito ng concert doon sa Germany. Ngayon naman, Typhoon Tino, pumunta itong si Sara Duterte sa Doña Choling Island Resort sa ano ba yun? Cagbalate sa Mauban, Quezon po yan. Ngayon, di ba, baka ito ang kanilang idol. Etong si Sara Duterte, idol nitong mga umalis na mga mayor na ito. Ayan si Sara sa Doña Choling. Panahon ng bagyuan sa Cebu. Sinasalanta ng bagyuan Cebu, si Sara Duterte nagpapasarap po sa Quezon, Mauban, Quezon. Diyan sa Doña Choling na yan. Baka yan po ang idol nitong mga mayor na umalis. Mas pipiliin ang kasarapan ng buhay kaysa po magserbisyo sa bayan. Kaya ang resulta, maraming casualties sa kanilang mga constituents. Iba kasi pag meron leader nandun na mayor, susunod po taong bayan Eto si Sara, ano naman to? Wala naman talaga to silbi, wala naman talaga tong kwenta, spare tire lang to ng ating gobyerno. Pero 'di ba, magkaroon ka naman ng kaunting empathy sa taong bayan, sa mga nagpapasahod sa iyo na ay nako, panahon ng bagyuhan, tutuloy pa ba ako sa swimming namin sa Mauban, Quezon? Alam niyo maganda diyan sa ano na yan, sa Cagbalate, sa Mauban, Quezon. Maganda talaga diyan. White sand, parang Boracay. Pero hindi po yan dahilan na oras ng bagyuhan pupunta ka diyan. Oras na sasalantain ng bagyo ang sinasabing Duterte country na Cebu. 'Di ba dapat ikaw ang unang-unang lumilipad papunta doon ikaw ang unang-unang pupunta doon para tignan na nangyari at magdala ng relief goods sa iyong mga supporter dahil napakarami pong Duterte supporter sa Cebu. Pero hindi po yun ginawa ng isang Sara Duterte. Mas pinili po niya ang magbakasyon katulad ng mga mayor ng Cebu. Kaya dapat po talaga imbestigahan itong mga to. Bakit? Ang kanila pong pinuntahan, ang kanila pong mga pinuntahan na lugar, ito pong United Kingdom, isang tawid lang yan papunta ng Dahig. Konti lang yan. Tatawid lang yan ng tulay. Papunta Netherlands na. Kapag po sila dito lang sa may Manchester o dito lang sa may ano ba pangalan ng lugar na yun, nakakalimutan ko. Sinearch ko yan sa Google Earth. Tignan natin. Kapag ikaw pumunta diyan sa ano na yan, sa bansa na yan, tatawid ka lang wag lang Ireland o Dublin. Ayun, England. Pag ikaw pumunta ka ng England o London, tatawid ka lang ng tulay. Meron po diyan tatawid ng tulay. Tatawid ka lang pala ng ferry. Tapos
Makikita na diyan itong Dahig, Rotterdam. Ayan, ayan Dahig, Netherlands, Amsterdam. Tatawid ka lang ng ilang minuto o ilang oras. So, pagpalagay natin, baka 5 oras. Aba, makakapunta ka na kay Digong. Makakapagsamba ka na doon sa karton ni Digong na nandoon sa labas ng ICC. Doon sa Duterte Street na tinatawag nitong mga bobong Dutae supporter na nagka-camping doon. Dapat talaga pong investigahan. Kasi baka mamaya, itong mga tinamaan na magaling na ito, na mga mayor ng Cebu, lalo pat meron silang kasamang isang Duterte, board member Duterte, Red Duterte ang kanyang pangalan. Baka relatives to ng mga Duterte. At gusto puntahan si Digong. Tatawid lang po sila. Kung Cambridge sila nag-stay, Birmingham, yung Manchester, Liverpool, Great Britain, Glasgow, Edinburgh, Scotland, medyo medyo malayo na yon. Pero kung dito lang sa pabalang, London, especially London, tatawid lang po yan ng ferry o ng kung ano man, barko, paskat, kung ano man yan. Tapos sa kababiyahe by land, papunta Netherlands, mapupuntahan na nila ang karton ni Digong. Kaya dapat po talaga investigahan yan. Ano ang mga pinuntahan niya na lugar sa Europe? Ano ang mga pinuntahan na lugar niya sa United Kingdom? Para po malaman natin kung inuna ba ang pagpunta kay Digong kaysa ang pagtulong sa kanilang mga kababayan sa oras ng kalamidad. O inidilo ba nila si Sara? Baka idol nito mga to si Sara eh. Si Sara Duterte nga eh. Bagyong Karina nanonood ng concert sa Germany. Vice Presidente yon, kami mayor lang. 'Di ba? Kaya dapat alam niyo to si Sara kasi masamang ehemplo po talaga yung mga ginagawa ni Sara Duterte dito sa ating bansa no. Baka mamaya ginagaya siya nito mga to eh. Kaya po, nako. Wala talaga. Talagang tayo dito sa nito, sa vice presidente nito, lugi tayo. Lugi din yung mga Cebuano sa mga mayor nila. Lalo na sa Liloan, nako po, matinding sinalanta ng Bagyong Tino. So abangan po natin kung ano mangyayari dito sa ito, investigasyon na gagawin po laban dito sa mga mayor na ito na naglakwatya sa oras po ng kalamidad. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.